Ayun lang mga kababayan, wag na tayo magpabodol ha. Baka mabodol na naman tayo sa 20 yung kada kilo ng bigas ha. Mayroon na silang pangako ngayon na mayroon na daw mabibili na dito sa ating rehiyon, dito sa Region 7 mga kababayan. Sakop kasi yung Bohol, sakop kami ng Region 7 kasi nasa Bohol kami. Tingnan natin kung talagang mayroon bang mabibiling 20 yung kada kilo ng bigas na yan at pwede ba talaga na pang tao? Hindi ba totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na pang hayop lang yan, bigas na yan? Kaya mag-ingat tayo ha, wag na tayo magpabudol ulit, nabudol na tayo noon. Kaya ngayon ay talagang doble ingat tayo, lalong-lalo na yung tagapagsalita ngayon ng palasyo na si Auntie Claire, magaling mang budol yan. Talagang magaling magpahatid ng mga kasinungalingan yan. Bakit nasabi ko yan? Kasi nga may YouTube channel yan. Puntahan ninyo. Huwag na ninyo puntahan kasi nga baka magkaroon pa ng views. Yung kanyang YouTube channel, puro talaga paninira yan kay dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Kaya wala tayong maasahan na hindi salungat yung kanyang mga sinasabi sa mga Duterte mga kababayan. Talagang gusto nila talagang ibagsak ang mga Duterte. Kaya ito, gumawa sila ng paraan. Kasi nga dito sa probinsya, dito sa Visayas, talagang napakahina talaga. Bihira talaga dito ang boboto sa mga senatorial candidate nitong si Bangag mga kababayan. Halos ng mga natatanong ko dito sa aming probinsya, Duterte mga kababayan. Na may Duterte tayo dyan ha, huwag din nyo kalimutan, nandyan sa screen natin, nilagay na natin para pagdating ng araw ng eleksyon, makikita ninyo, malalaman ninyo kung sino-sino. Medyo malabo nga lang yan, pero hanapin na lang ninyo mga kababayan kung sino-sino ba talaga ang dapat nating iboto itong mga pangalan ng Duterte mga kababayan. Ito na huwag na natin itong patagalin at may video rin tayong ipapakita dyan. Ito talaga ang dahilan kung bakit nakipagpulong itong si Gobernador Gwin Garcia mga kababayan kay Pangulong Bangag dahil napahiya itong si Gobernador na kala mo'y manananggal. Tingnan ninyo mga kababayan, baka sabihin ninyo na nanlalait tayo. Tingnan ninyo yung mga video, mga larawan ngayon ni Gobernador Gwin mga kababayan. Talagang akalain mo na hindi ito gobernadora. Napakasagwa talaga ng kanyang itsura ngayon. Talagang akala mo pag tinignan mo yung kanyang mukha, talagang nanglilisik yung kanyang mga mata. Akala mo manananggal. At parang sa tingin ko lang hindi kaya gumagamit din ito ng utot ng demonyo itong si Gobernador Gwin mga kababayan. Bakit ganyan yung itsura niya? Sige, maghanap tayo ng picture or video. Ipapakita ko sa inyo dyan kung nanglalait ba ako, kung nagsisinungaling ba ako. Kayo na lang din yung bahalang humusga. Ito na, huwag na natin itong matagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. In relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubuti lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin. Ang lakas ng loob ng magsalita nito na bilang Pilipino dapat suportahan natin ang bawat Pilipino.
napakakapal ang mga mukha ng mga tao na ito magsalita ng gano'n. Hindi ba nila naisip yung kanilang ginawa kay dating Pangulong Duterte? Sinusuportahan ba nila? Andun, pinadala nila sa dahig, mga kababayan. Kung talagang totoo kayong Pilipino, dapat dito ninyo pinalilitis si dating Pangulong Duterte. May hukuman tayo dito. Ibig sabihin, wala kayong tiwala sa hukuman ng mga Pilipino. Kaya wala kayong karapatan na magsalita na bilang Pilipino dapat suportahan ang mga Pilipino. Kapal ang mga mukha ninyo magsabi ng ganun. Isa ka na yan, Attorney Claire. Talagang saan kayo humugot ng kapal ang mga mukha itong mga hinayupak na ito? Ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Kayo ang anay. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po Kasi Visayas, mga kababayan, dahil nga dito sa Visayas talaga mahina kayo. Hindi talaga kayo, bihira talaga yung boboto sa inyo. Kahit sabihin natin na yung ibang mga gobernador dito sa Visayas sumusuporta sa administrasyon ni Ngagba, pero yung taong bayan ay hindi nila maloko. Katulad lang dito sa aming probinsya. Yung gobernador dito sa amin, talaga nagpahayag ng suporta yan kay Ngagba. Pero yung mga taga Bohol, may survey dito, mga kababayan, na bumubulusok talaga o hindi talaga nagustuhan ng mga taga Bohol itong siya Ngagba. Yung gusto ng mga taga Bohol, itong si Vice President Sara Duterte. Kaya number 1 itong si Vice President Sara Duterte sa survey dito sa Bohol. Nangunguna talaga. Kaya nga ginagawa nila yan, yung pambubudol na yan, tama nga, pambubudol yung 20 kada kilo ng bigas, para kunwari may natupad sa pangako nitong si Ngagba. At bubudulin na naman niya kami mga Bisaya. Akala ba siguro nitong administrasyong ito, itong mga Bisaya ay madaling maloko? Hindi na ngayon. Una-una po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. Ito, mga bayan, ito si Gwen Garcia. Tingnan ninyo kung paano siya pinahiya ng mismong mga mga tawag nito, mga kababayan, mismong nasa sakupan niya. Yung mga taga Cebu, ano sigaw ng mga taga Cebu? O ito, nagkunwari pang amaw. Amaw pang buwang. Pero amaw talaga. Tingnan mo yung mukha, akala mo talagang mabuti pa nga yung mga nakatira sa gilid ng kalsada, may mukha pang ipapakita. Pero ito, talaga akala mo yung manananggal itong gobernadura na ito. Ito, panoorin nyo, mga kababayan, maikli lang ito. Oh. O kamu na nakasabot, o yung kasabot. Unsa? Unsa daog mo? Yan, mga kababayan, ano? Ang ibig sabihin nitong si Gobernador Gwen Garcia. Ang sabi niyang unsa? Ano daw? Ano? Kasi nga yung sigaw ng mga taga Cebu, Duterte, napapahiya siya, mga kababayan. Nang sabi niya, unsa? Huwag yung kasabot, huwag ako kadungog. O hindi daw niya naintindihan, hindi daw niya naririnig. Ibig sabihin, talagang nabangag na itong babaeng ito, itong matanda na ito, pero yagaba. Gumagalang tayo sa mga matatanda, mga kababayan.
Pero pag ganitong mga klase ng mga tao, kahit na nasa posisyon ito, nasa pinakamataas na posisyon sa mga probinsya dito sa Cebu, mga kababayan, doon sa Cebu, hindi natin gagalangin yung mga yan. Hindi gagalang-galang. Kaya nga, dahil sa napahiya itong si Gobernador Gwin Garcia, mga kababayan, ay gumawa sila ng hakbang para makapangbudol na naman. Kaya nga usap-usap sila, pumunta nga daw ng Cebu itong si Pangulong Agba, nag-usap-usap sila mga gobernador dito sa Region 7 para nga ibaba yung presyo ng bigas. At yun, nakapagsunduan nila na yung mga lumang stock, yung mga nasa isang taon ng mahigit, yun ang ibagsak presyo nila. Yun yung ibibinta nila. Yung mga palay na hindi na maganda yung forma. Yung may mga sira na. Ayon kay dating DE Secretary Montemayor, mga kababayan, ano sabi niya? Yung mga bigas, yung mga palay na yan, hindi na talaga maganda yung hitsura. Medyo may sira na yung mga yan. Pero pwede pa naman kainin. Pagtyagaan. Ganon ang tingin ng administrasyong ito sa ating mga Bisaya. Kaya dapat wag nating suportahan itong administrasyong ito. At itong si Auntie Claire, talagang hirap na hirap ka na, Auntie Claire, sa pagpapaliwanag. Tama na yan, papaliwanag mo. Sa presinto ka lang magpaliwanag. Hinahadlangan na. Talaga namang puro pang bubudo lang yung ginagawa ninyo dyan. Yung mga maluloko na lang talagang mga Pilipino ang mabubudol ninyo. Pero yung talagang mga gising na. O sino yung mga nabudol nun? Siguro naman gising na kayo ngayon. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ma'am Edisa Borby. Shoutout kay Carl. Carl, shoutout sa iyo, idol, ha. Robin Kilantang, shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Jerry Halanduni, kay Guillermo Cifres. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Talagang timang ang Castro na ito. Sayang ang pasweldo sweldo sa kay Manang Castro na yan. Shoutout kay Corazon Gonzales. Shoutout sa iyo, idol, ha. Shoutout sa iyo, Corazon Gonzales. Shoutout na rin kay Norberto Palmijar. Attorney Claire Castro, lasing ka, bakit ganon sagot mo? Parang ang layo. Asa na yun? Wala. Ang labo ng sinasabi mo. Ayan na. Sabi ni Norberto Palmijar. Shoutout na rin kay Palmihar. Shoutout na rin kay Nibbles TV. Shoutout sa iyo, idol, ha. Pa-shoutout, idol. Maraming salamat sa iyo, Nibbles TV. Shoutout na rin kay Rodilio Torres. Shoutout. Angel Mapagpala. Shoutout, ha. Kay Joy Oser. Maraming salamat sa Joy Oser. Shoutout na rin kay Gloria Zinger. Shoutout kay Andy Miranda. At kay PDP Laban Street Vote. Mayroon tayong larawan dyan, ha. Yung Duterte, huwag natin kalimutan sa darating na eleksyon. Dapat yan yung iboto natin para maipagtanggol. Sa ganung paraan, mga kababayan, may pagtanggol natin si Vice President Sara Duterte sa balak nila na tanggalin, i-impeach si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.